Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Napahiya ngayon itong si Roque sa sinabi nitong si Attorney Claire Castro. Dahil mga kabunyog, nagpasaring po kasi itong si Roque laban dito sa bagong Undersecretary ng PCO na si Attorney Claire Castro. Ayon po kasi sa sinabi ni Roque, galingan daw ang pagbenta nitong si Attorney Claire sa ating Pangulo dahil raw mahihirapan itong ibenta si PBBM sa taong bayan kung ito ay hindi raw magandang produkto. Yan po ang sinabi ni Roque na may halong pang-aasar sa ating Pangulo. Anyway, meron naman ditong sagot itong si Attorney Claire Castro kung ano po yung sagot niya. Tapusin niyo po itong video hanggang sa dulo. Anyway, panoorin na muna natin itong sinabi ni Harry Roque. Aminado ako mahirap na maging messenger ng administrasyon kasi para kang salesman eh. Kinakailangan ibenta mo yung presidente mo. Pero alam ng lahat ng salesman na kahit gaano kang kagaling na salesman, kung hindi magandang produkto, mahihirapan kang ibenta. So all I can say is good luck sa mga bagong PCO officials na si Jay Ruiz at si Claire no? Castro. Yan mga kabunyog, narinig po natin itong sinabi nitong butanding na ito. Nagalingan daw ang pagbenta nitong si Attorney Claire kay PBBM sa taong bayan. Grabe, ginawa talagang sales lady ni Roque itong si Attorney Claire. Anyway, panoorin naman natin itong resback ni Attorney Claire Castro dito sa patutsada ni Roque. Magandang umaga, Malacanang Press Corps. Welcome sa ating press briefing ngayong araw, March 3. Magandang balita ang ibinahagi ng Department of Budget and Management. Dahil sa epektibong pamumuno ni Pangulong Marcos R. Jr., bumaba sa 5.7% o 1.5 trillion pesos ang budget deficit ng bansa nitong 2024. Pinakamababa ito mula noong taong 2020 at nagpakita ng mabuting pagtatrabaho ang economic team ng administrasyon. Umabot naman sa 16.72% ng GDP or 4.4 trilyong pesos ang government revenues sa nakaraang taon. Alam niyo na po kung anong ibig sabihin ng budget deficit, pero doon sa mga kababayan natin na mas gustong maintindihan to, halimbawa, lalaman po, kapag ka po ang ating revenue, ang kinita ay halimbawa 100 pesos. Pero kung ang proyekto po ng pamahalaan o ng isang tao ay aabot lamang po sa 90 pesos, so makikita niyo po yung paggastos ay mas maliit kesa doon sa nakuhang income. So magkakaroon pa po yun ng savings. Kumbaga, hindi na po kakailanganin na umutang pa ang gobyerno kung bumababa po ang ating budget deficit. So yun lang po yung para sa mas maunawaan ng mga taong bayan kasi medyo technical yung word na budget deficit. Ngayon po ay handa na po akong sumagot sa inyong katanungan. Thank you, Yusek Claire. First question po, Jean Mangalus, Philstar. Good morning po. So, over the weekend, US President Trump's confrontation with Ukraine President Zelensky shocked the world. Does the palace feel nervous about the country's allyship with the US following the shift in attitude when it comes to Ukraine? Sa ngayon po ay wala pong reaksyon ang Pangulo, ang Palasyo. Mas mabuti po kung ating aalamin ito sa ating DFA Secretary Enrique Manalo. Following the change in the US's position. Ma'am, good morning po. Ma'am, may we just get your quick reaction sa recent pronouncement ni former spokesman Harry Roque na kahit gaano ka kagaling na salesman, kung hindi maganda ang produkto, mahihirapan kang ibenta. Good luck daw po sa inyo ni Secretary Jay Ruiz. Naniniwala po talaga kami na mahirap ibenta ang bulok o masamang produkto. Mahirap po talagang ibenta kapag ang ibinebenta mo, kailangan mo pang linisin ang mga sinasabi. Mahirap ibenta ang mga tao na ang lagi nababanggit ay joke lamang yan. Hindi po kami salesman dito. Kami po ay messenger. Ang salesman po kasi kailangan na
maganda ang bokadura mo, kailangan na ibenta kahit na minsan ay hindi totoo yung mga sinasabi mo para lang mabenta ang isang tao o isang produkto. Okay, sa amin po, messenger kami, hindi po kami nagbebenta ng Pangulo o ng gobyerno. Pinapakita lamang po namin at inilalahad namin kung ano ang maaaring makuha ng taong bayan sa ating gobyerno, kung anong pwedeng itulong ng ating gobyerno sa taong bayan. So hindi po kami salesman, kami po ay messenger. Yan Roque, nasupalpal ka tuloy nitong si Attorney Claire. Actually may laman din itong sinabi ni Attorney Claire laban dito kay Roque. At yung mga sinabi ni Attorney Claire dito sa pahayag ni Roque, tila meron ding patama itong si Claire laban dito kay Roque. Dahil mga kabunyog, ganito din ang trabaho nitong si Roque noong nasa pwesto pa si Digong Duterte. Kasi po mga kabunyog, lahat ng gustong sabihin ni Duterte, itong si Harry Roque ang humaharap sa media. Kahit na fake news man ito, basta mapaganda lang ang imahe ng kanyang amo sa taong bayan. Ganito kagarapal itong taong ito. Naturingan na abogado pero tinutuwid ang alam naman natin mali. Kaya mga kabunyog walang karapatan itong si Roque na pumuna at magmalinis. Dahil mismo yung amo niya ay mas bulok at ang daming depekto ang pamumuno noon. At ikaw mismo, hindi mo man lang maiharap ang sarili mo sa kamara dahil ayaw mo din mabunyag ang mga katiwalian mo noon. Kaya sino ka para pumuna, Roque? Anyway, dito na lang po ang aking topic. Mabuhay po tayo mga kabunyog. Bunyog! Bunyog! Halikan na kasama ka! Bunyog! Kapag buklod ay may pag-asa, Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog!